Isang mainit at walang awang sikat ng araw ang tumatagos sa manipis na yero ng bubong, ginigising ang mga alikabok na lumulutang sa loob ng masikip na kwarto. Para kay Maya ang init ay hindi na bago. Ito ay kasama na sa pang-araw-araw na pakikibaka katulad ng pagod sa kanyang mga balikat at ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa umagang iyon, may kasama itong tunog na mas matalim pa sa sikat ng araw, isang malakas at paulit-ulit na katok sa pinto. Maya hoy Maya, alam kong gising ka na. Ang tinig ni Aling Nita ang kasera ay parang kulog na yumanig sa manipis na dingding. Huling araw na ngayon, nasaan na ang bayad ninyo? Pinigilan ni Maya ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa lumang banig maingat na huwag gisingin ang kanyang inang si Rosa na mahimbing na natutulog sa kaisa-isang papag. Ang mukha ni Rosa ay payapa sa pagtulog, ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay tila nagpapahinga ngunit alam ni Maya na ang kapayapaang iyon ay kasinungalingan, isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Lumapit si Maya sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Ang galit na mukha ni Aling Nita ang sumalubong sa kanya. Aling Nita, pasensya na po. Kaunting panahon pa po sana. Pakiusap ni Maya ang kanyang boses ay nanginginig. Umismid si Aling Nita, ang mga mata nito ay parang matalas na titig ng agila. Panahon, 2 buwan na kayong walang bayad. Maya may pamilya rin akong pinapakain. Kung wala kayong pera, umalis na kayo ngayon din. Pakiusap po. Ngunit huli na ang lahat. Tinulak ni Aling Nita ang pinto at pumasok sa loob. Ang mga mata nito ay nanlisik nang makita ang kanilang iilang gamit. Walang awa nitong kinuha ang isang bayong na naglalaman ng kanilang mga damit at walang seremonyang inihagis palabas. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Aling Nita, huwag po, sigaw ni Maya, sinusubukang harangan ang daan. Ngunit hindi nagpaawat ang babae. Sunod-sunod nitong inilabas ang kanilang mga gamit, isang lumang kaldero, mga pinggang, may lamat at ang banig na tinutulugan ni Maya. Ang ingay ay gumising kay Rosa. Biglang napabalikwas ng bangon si Rosa. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot. Anong nangyayari? Sino kayo magnanakaw? Sigaw niya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagkalito. Inay, kalma lang po. Sabi ni Maya mabilis na lumapit sa kanyang ina. Hinawakan niya ang mga nanginginig nitong balikat. Nandito lang po ako. Ngunit ang mundo ni Rosa ay nagkawatak-watak na. Ang pamilyar na kwarto ay naging isang dayuhang lugar at ang mukha ni Aling Nita ay mukha ng isang kaaway. Paalisin mo siya! Paalisin mo siya! Sigaw ni Rosa, kumakapit ng mahigpit sa braso ni Maya. Tapos na ang pagtitiis ko. Sigaw ni Aling Nita hapo at galit. Labas, bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga tanod. Walang nagawa si Maya kundi ang alalayan ng kanyang ina palabas ng kwartong naging tahanan nila sa loob ng maraming taon. Sa labas sa maalikabok na eskinita ang kanilang mga gamit ay nakakalat sa lupa. Isang testamento ng kanilang kahirapan na pinagtitinginan ng mga usisero. Ang ilan ay naaawa, ang iba ay umiiling na tila nagsasabing, ano pa bang aasahan? Ang init ng semento ay tumagos sa manipis na tsinelas ni Maya. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga bata, at ang walang tigil na usapan ng mga tao ay tila isang malaking alon na gustong lumunod sa kanila. Niyakap ni Maya ang kanyang ina, sinusubukang protektahan ito mula sa masasamang tingin at sa malupit na katotohanan. Nasaan tayo, anak? Bakit tayo nandito? Tanong ni Rosa, ang kanyang boses ay mahina na. Ang tapang niya kanina ay napalitan ng takot ng isang batang nawawala. Umuwi na tayo. Ayoko dito. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Maya, ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Sandali lang po, inay.
Magpapahinga lang tayo. Bulong niya habang ginagabayan ng ina, paupo sa isang gilid sa lilim ng isang nakaparadang daip. Habang pinapakalma ang ina, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Maya, ikaw ba yan, iha? Napalingon si Maya at nakita si Aling Lourdes, isang matandang babae na dati nilang kapitbahay. May dala itong isang supot ng pandesal. Lumapit ito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang mga luha. Ikinuwento niya ang lahat, habang si Rosa ay nakatingin lang sa malayo. Tila kinakausap ang mga aninong siya lang ang nakakakita. Hinaplos ni Aling Lourdes ang likod ni Maya. Kawawa naman kayo. Teka, may naalala ko. Narinig ko sa palengke kanina, ang Hacienda de la Torre sa kabilang bayan naghahanap daw ng hardinero. Malaki daw ang sweldo. Ang mga salitang yon ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Hacienda de la Torre. Ang pangalan ay pamilyar, isang maalamat na lugar na pag-aari ng isang napakayamang pamilya. Isang lugar na malayo sa kanilang mundong ginagalawan. Hardinero po. Tanong ni Maya, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga pagod na mata. Kaya ko po iyon. Sanay po ako sa halaman. Pero malayo iyon, iha, sabi ni Aling Lourdes. At paano ang nanay mo, mahigpit daw ang mga de la Torre? Tumingin si Maya sa kanyang ina. Ang buhok nitong maputi na ay tinatangay ng maruming hangin. Ang mga kamay nitong dating malakas ay nakakuyom ngayon sa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi niya kayang iwan ang kanyang ina, ngunit hindi rin niya kayang hayaang magutom sila sa kalye. Nagpasya si Maya. Ito na ang kanilang huling baraha. Kinuha niya ang natitirang mga barya sa kanyang bulsa, sapat lang para sa 2 bote ng tubig. Ibinigay niya ang ilan sa kanilang gamit sa isang kapitbahay na naaawa at ang iba ay ipinagbili niya sa halagang magkakasya para sa isang pirasong tinapay. Ginamit niya ang isang malaking piraso ng tela, isang lumang kumot at itinali ito sa kanyang likod at balikat. Ginawang isang pansamantalang gendongan. Dahan-dahan niyang inalalayan ang kanyang ina. Inayaalis po tayo. May pupuntahan tayong magandang lugar. Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay pilit pinapatatag. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rosa, ang kanyang mga mata ay blangko. Sa isang malaking hardin, sagot ni Maya habang maingat na isinasakay ang magaan na katawan ng ina sa kanyang likod. Ramdam niya ang bawat buto nito, ang hina ng katawan na dati puno ng lakas. Sinimulan ni Maya ang paglalakbay. Bawat hakbang ay mabigat. Ang bigat ng kanyang ina sa likod ay hindi kasing bigat ng takot sa kanyang puso. Naglakad sila sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tinahak ang mga maingay at magugulong kalye ng Maynila. Ang mga tao ay napapatingin sa kanila, isang dalagang may pasan na matanda sa likod. Ang iba'y umiiling, ang iba'y bumubulong. Ngunit para kay Maya, wala siyang ibang nakikita kundi ang daan sa harapan. Mula sa masisikip na eskinita, narating nila ang malalapad na kalsada. Ang mga gusali ay nagsimulang maging mas malaki, ang hangin ay unti-unting luminis. Pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakad, sa wakas, natanaw niya ito. Isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa itim na bakal ang bumungad sa kanila. Ang disenyo nito ay masalimuot, pinalamutian ng mga hugis ng dahon at bulaklak na may malaking simbolo ng pamilya de la Torre sa gitna. Sa likod ng tarangkahan, isang malawak at perpektong hardin ang nakalatag, isang karpet ng luntiang damo na hindi pa natitikman ng alikabok ng kalye. Ang hacienda ay isang paraiso na napapalibutan ng matataas na pader, isang mundo na hiwalay sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Huminga ng malalim si Maya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Inayos niya ang pagkarga sa kanyang ina na nooy natutulog na sa kanyang likod at lumapit sa tarangkahan.
Dalawang gwardiya na nakauniforme ang nakabantay. Ang kanilang tindig ay matigas, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Nang makita nila si Maya na papalapit ang isa sa kanila, ay humakbang pasulong ang kamay, ay nakahawak sa kanyang batuta. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang kanyang gusot na damit ang pawis, sa kanyang noo, ang matandang pasan niya sa likod. Ang mga mata ng gwardiya ay puno ng paghamak. Isang matigas na tinig, ang pumutol sa katahimikan ng lugar. Ano ang kailangan ninyo? Ang tanong ay simple, ngunit ang tono ay malinaw. Isa itong pader, mas matibay pa sa bakal na tarangkahan. At sa likod ng pader na yon, nakasalalay ang kanilang huling pagkakataon. Ang tinig ng gwardiya ay tila bakal na humampas sa hangin malamig at walang anumang emosyon. Ano ang kailangan ninyo? Nilunok ni Maya ang bolang tila bumara sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang magsalita nang may paggalang kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod at kaba. Gusto ko po sanang mag-apply. Narinig ko po na naghahanap kayo ng hardinero. Sinuri siyang muli ng gwardiya. Ang tingin nito ay dumapo sa natutulog na si Rosa sa kanyang likuran. Isang bahagyang pag-angat ng kilay ang tanging reaksyon nito. Puno na. Wala nang bakante. Ang sagot ay mabilis at pinal-isang pader na muling itinayo sa kanyang harapan. Pero pakisuyo po, kausapin ninyo lang po ang namamahala. Pakiusap ni Maya. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Hindi sumagot ang gwardiya. Ang pananahimik nito ay mas malinaw pa sa anumang salita. Para sa kanila, si Maya ay isang istorbo, isang dumi, na naligaw sa kanilang malinis na harapan. Ngunit bago pa man makapagmakaawa muli si Maya, isang matinis na boses ng babae ang narinig mula sa intercom ng guardhouse. Ano ang kaguluhang niyan, Nestor? Agad na umayos ng tayo ang gwardiya. May nagpupumilit po, Senyora Carmen. Naghahanap daw po ng trabaho. Ilang sandali pa isang maliit na pinto sa gilid ng malaking tarangkahan ang bumukas. Isang babae ang lumabas. Nasa mga 50 anyos na ito, balingkinita ng katawan at nakasuot ng isang mamahaling bestidang lino na kulay krema. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay napapalibutan ng alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata, matalas mapanuri at may permanenteng bahid ng pagkamuhi. Ito si Carmen, ang kapatid ng yumaong ginang ng hasyenda. Ang tingin ni Carmen ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak kay Maya. Sinuri nito ang gusot na damit ni Maya, ang kanyang magaspang na mga kamay at ang anyo ng kanyang ina na tila isang basahan sa kanyang likod. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Hardinero. Ulit ni Carmen. Ang bawat pantig ay puno ng pangiinsulto. Sa itsura mong yan, baka ang mga damo dito sa hasyenda ay mas malinis pa kaysa sayo. Umalis ka na. Hindi kami namumulot ng pulubi sa daan. Ang mga salita ay tumama kay Maya na parang sampal. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang pinaghalong hiya at galit. Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman niyang gumalaw si Rosa sa kanyang likuran. Nagising ito sa ingay. Nasaan? Nasaan ako? Bulong ni Rosa, ang mga mata ay naghahanap ng kahit anong pamilyar. Nang makita niya ang matapang na mukha ni Carmen, ang takot ay bumalik sa kanyang mukha. Sino ka? Pababayaan mo kami. Tingnan mo. Sabi ni Carmen, itinuturo si Rosa na parang isang sirang bagay. Hindi lang pala pulubi, may kasama pang baliw. Lalo ka nang hindi bagay dito. Alis, bago ko pa kayo ipahatak palayo. Itinaas ni Carmen ang kanyang kamay, isang kilos na naguutos, handa ng ipagtabuyan sila. Ngunit sa sandaling iyon, isang anino ang tumakip sa kanila, isang boses na malamig at may awtoridad ang pumutol sa tensyon. Anong nangyayari dito, tita?
Napalingon ang lahat. Nakatayo sa may daanan ng hardin, ilang metro mula sa kanila ang isang lalaki. Matangkad ito nakasuot ng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay itim at makapal at ang kanyang mukha ay gwapo sa isang paraang seryoso at halos malupit. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, tila walang kayang tumagos. Ito si Daniel de la Torre, ang tagapagmana ng lahat ng iyon. Agad na nagbago ang anyo ni Carmen. Ang pagmamataas ay napalitan ng pilit na pag-aalala. Daniel Hijo, mabuti at dumating ka. May mga taong grasa dito na nanggugulo. Sinasabihan ko lang na umalis na. Hindi pinansin ni Daniel ang kanyang tiyahin. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Maya. Ang mga matang iyon ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, hinuhusgahan ang kanyang halaga. Sino ka? Tanong niya, ang boses ay direkta at walang paligoy. Ako po si Maya Mong, sagot ni Maya yumuko ng bahagya. Gusto ko po sanang magtrabaho bilang hardinero. Sinabi ko nang wala. Singit ni Carmen, hindi pa rin tumingin si Daniel sa tiyahin. Ang atensyon niya ay na kay Maya at sa matandang babae sa likod nito. At sino siya? Ina ko po. Sagot ni Maya, ang boses ay bahagyang nanginginig. May sakit po siya. Hindi ko po siya maiwan mag-isa. Sa unang pagkakataon, isang emosyon ang kumislap sa mga mata ni Daniel, pagkainis. At dinala mo siya dito para mag-apply ng trabaho. Daniel, nababaliw na ba ang babaeng ito? Sabi ni Carmen. Isang malaking abala. Paalisin mo na sila. Ito na ang pagkakataon ni Maya. Alam niyang ito na ang huli. Humakbang siya, pasulong, ang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit ang kanyang tinig ay buo at desperado. Ginoo, pakiusap po. Bigyan ninyo po ako ng pagkakataon. Sanay po ako sa lupa sa pag-aalaga ng halaman. Kahit anong ipagawa ninyo, gagawin ko po. Kahit hindi ninyo ako bayaran ng isang buwan, bilang pagsubok. Doblehin ko pa po ang trabaho. Payagan ninyo lang po akong dalhin ng nanay ko. Ilalagay ko po siya sa isang sulok kung saan hindi siya makakaistorbo. Pakiusap po, hindi ko po kayang iwan ang nanay ko. Siya na lang po ang mayroon ako sa mundo. Ang kanyang mga salita ay lumutang sa hangin, isang pagsusumamo na puno ng bigat ng kanyang buong buhay. Natahimik ang lahat. Tumingin si Daniel mula kay Maya patungo kay Rosa. Nakita niya ang pagod sa mukha ng dalaga at ang kahinaan sa anyo ng matanda. Sa isang iglap, isang imahe ang dumaan sa kanyang isipan, ang kanyang sariling ina, si Isabela. Sa mga huling araw nito, mahina at nangangailangan ng kalinga. Kumuyom ang kanyang panga. Ang malamig niyang ekspresyon ay bahagyang nag-iba, isang kislap ng alaalang masakit ang dumaan. Daniel, ano ba? Giit ni Carmen. Huwag mong sabihing pinag-iisipan mo pa yan. Makakasira lang sila sa pangalan ng pamilya. Huminga ng malalim si Daniel. Tumingin siyang muli. Kay Maya, ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging malamig at mapagpasya. Sige, sabi niya. Isang malakas na paghinga ang kumawala kay Maya, isang halo ng gulat at pasasalamat. Ngunit si Carmen ay napasigaw. Ano, Daniel? Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay, isang senyas, para tumahimik ang kanyang tiyahin. Muli niyang hinarap si Maya at ang bawat salita niya ay tila isang batas na hindi maaring suwayin. Tatanggapin kita sa ilalim ng mga kondisyon ko, sabi niya. Una, ang ina mo ay mananatili lamang sa labas ng bahay. Hindi siya pwedeng pumasok kahit kailan. Pangalawa, anumang gulo na idulot niya, kasalanan mo. Pangatlo, isang pagkakamali, isang reklamo, isang bagay na mabasag, isang halaman na masira dahil sa kapabayaan, pareho kayong aalis sa araw ding iyon. Walang pangalawang pagkakataon. Malinaw ba? Ang mga kondisyon ay masakit, parang mga tanikalang ikakabit sa kanya. Ngunit para kay Maya, ang mga ito
ay mga lubid ng kaligtasan. Mabilis siyang tumango ang mga luha ng pasasalamat ay nagbabadyang tumulo. Opo, Ginoo. Napakalinaw po. Maraming salamat po. Hindi siya pinansin ni Daniel. Tinalikuran niya sila at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Nestor, tawag niya sa gwardiya. Papuntahin mo siya sa lumang bodega sa likod ng hardin. Doon sila mananatili. Naiwang nakanganga si Carmen, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Sinamaan niya ng tingin si Maya, isang tingin na nangangako ng paghihirap. Iginiya ng gwardiyang si Nestor, si Maya, papasok sa hasyenda. Habang naglalakad sila, sa perpektong landas, hindi maiwasan ni Maya na mamangha. Ngunit ang pagkamangha ay agad na napalitan ng isang malamig na takot. Dinala sila sa likurang bahagi ng malawak na hardin sa isang lugar na hindi na gaanong naalagaan. Doon sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang maliit at lumang istruktura. Isa itong bodega. Binuksan ng gwardiya ang pinto. Isang amoy ng alikabok, basang lupa at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Madilim sa loob, maliban sa kaunting liwanag na nagmumula sa isang maliit at maruming bintana. May mga sapot ng gagamba sa mga sulok at ilang mga lumang kasangkapan sa hardin na nakatambak sa isang tabi. Ito ang magiging tahanan nila. Dito kayo, sabi ng gwardiya bago sila tinalikuran. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang ina mula sa kanyang likod at inupo ito sa isang lumang kahon. Hinaplos niya ang buhok nito. Ang bigat sa kanyang balikat ay nawala, ngunit napalitan ito ng mas mabigat na pasanin sa kanyang puso. Nakatanggap siya ng trabaho. Nakahanap sila ng masisilungan. Ngunit habang nakatingin siya sa paligid ng madilim na bodega, naramdaman niya ang nanunuot na tingin mula sa malayo. Alam niya kahit hindi niya nakikita na nakamasid si Carmen. At naintindihan ni Maya na ang pagpasok niya sa Hacienda de la Torre ay hindi isang katapusan ng kanyang paghihirap. Ito ay simula pa lamang ng panibagong laban. Kinabukasan ng hacienda ay nagising sa ilalim ng isang maputlang sikat ng araw. Ngunit para kay Maya ang umaga ay nagsimula bago pa man tumilaok ang mga manok. Ang sahig na lupa ng bodega ay malamig sa kanyang mga paa habang siya ay kumikilos sa dilim, maingat na huwag gisingin si Rosa na natutulog sa isang sapin ng mga tuyong dahon na tinakpan niya ng kanilang lumang kumot. Ang unang araw niya sa trabaho. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang ibon na gustong kumawala. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kailangan niyang ipakita kay Daniel de la Torre na hindi ito nagkamali. At higit sa lahat, kailangan niyang ipakita kay Senyora Carmen na hindi siya basta-basta matitinag. Paglabas niya ng bodega, ang sariwang hamog ay dumampi sa kanyang balat. Ang hardin ay tahimik, isang natutulog na higante na naghihintay na gisingin. Nakita niya ang isang gripo malapit sa pader at doon siya naghilamos. Ang malamig na tubig ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi nagtagal, isang katulong na may edad na ang lumapit sa kanya, dala ang isang walis, tingting isang pala, at isang pares ng makapal na gwantes. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang ang mga gamit sa kanyang harapan at itinuro ang isang malawak na bahagi ng hardin kung saan nagkalat ang mga tuyong dahon at nagsimula nang tumubo ang mga ligaw na damo. Ang mensahe ay malinaw: magtrabaho ka. Sinimulan ni Maya ang gawain ng may determinasyon. Ang bawat hagod ng walis, bawat bunot ng damo ay ginawa niya ng may buong lakas at atensyon. Ang trabaho ay pamilyar sa kanyang mga kamay. Ang amoy ng lupa at halaman ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Ngunit habang siya ay nagtatrabaho, ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Ang ibang mga hardinero at katulong ay dumadaan, nagbubulungan at sumusulyap sa kanya ng may pag-usisa at bahagyang pangmamaliit. Naririnig niya ang mga pira-pirasong salita bago. Dala ang nanay,
pinulot lang ni Senyorito. Isang partikular na katulong na tila kanang kamay ni Carmen ang laging napapadaan sa kanyang pwesto, tinitingnan ang kanyang trabaho na parang naghahanap ng mali. Alam ni Maya na bawat kilos niya ay sinusubaybayan at anumang pagkakamali ay agad na isusumbong. Sa kalagitnaan ng umaga, nagising si Rosa. Lumabas ito ng bodega, naguguluhan hinahanap si Maya. Anak, nasaan ka? Tawag nito, ang boses ay may bahid ng takot. Mabilis na binitawan ni Maya ang kanyang ginagawa at tumakbo palapit sa ina. Inay, nandito lang po ako. Nagtatrabaho po. Sabi niya nang may ngiti kahit na ang puso niya ay kumakabog sa takot na baka may makarinig sa sigaw ng kanyang ina. Inupo niya si Rosa sa isang tuyong sako sa ilalim ng puno ng akasya kung saan matatanaw siya nito habang nagtatrabaho. Ibinigay niya rito ang isang pirasong tinapay na itinabi niya mula sa kanilang hapunan kagabi at isang bote ng tubig. Huwag po kayong aalis dyan, inay, ha? Dito lang po kayo. Pakiusap niya. Tumango si Rosa, ngunit ang mga mata nito ay hindi mapakali, sinusundan ang bawat galaw ni Maya. Bumalik si Maya sa trabaho, ang kanyang atensyon ay nahahati ngayon sa pagitan ng paglilinis ng hardin at pagbabantay sa kanyang ina. Ilang sandali pa isang matikas na babae na nasa mga 60 anyos na nakasuot ng malinis na uniforme ng isang mayordoma ang lumapit sa kanya. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na at nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng kabaitan na wala sa ibang mga taga roon. Ikaw si Maya? Tanong nito. Ang boses ay kalmado at may awtoridad. Opo. Sagot ni Maya bahagyang yumuko. Ako si Patricia, ang mayordoma ng pamamahay na ito. Pagpapakilala niya. Sinabi sa akin ni Senyorito Daniel na bantayan kita. Tumingin si Patricia kay Rosa na tahimik na ngumunguya ng tinapay. May lungkot na dumaan sa mga mata ng mayordoma. Mahirap ang kalagayan mo, iha. Hindi nakasagot si Maya, tumangulang siya. Nagpatuloy si Patricia, itinuturo ang isang bahagi ng hardin malapit sa terasa. Ang mga orchidyas doon ang paborito ng yumaong Senyora Isabela. Matagal nang hindi namumulaklak mula nang siya'y pumanaw. Tingnan mo kung may magagawa ka. Pumunta si Maya sa lugar na itinuro. Nakita niya ang isang koleksyon ng mga orchidyas na nakasabit sa mga paso. Marami sa mga ito ay naninilaw na ang dahon at ang iba ay mukhang tuyo at walang buhay. Ngunit isang paso sa sulok ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang uri ng Vanda orchid na may kulay ube na mukhang patay na sa paningin ng iba. Lumuhod si Maya at maingat na sinuri ang halaman. Hinawakan niya ang mga tuyong ugat, ang mga nanlalantang dahon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang isang bahagyang tibok ng buhay. May pag-asa pa. May naalala siyang itinuro ng kanyang lola noon. Kumuha siya ng kaunting uling mula sa isang lumang lutuan, dinurog ito at maingat na inihalo sa lupa sa paligid ng mga ugat. Kumuha siya ng malinis na basahan, binasa ito at dahan-dahang pinunasan ang alikabok sa bawat dahon. Kinausap niya ang halaman na parang isang kaibigan. Gaganda ka ulit, bulong niya. Kailangan mo lang ng kaunting pagmamahal. Mula sa bintana ng kanyang silid-aklatan, sa ikalawang palapag, hindi sinasadyang natanaw ni Daniel ang eksena. Nakita niya kung paano lumuhod si Maya. Sa harap ng halaman ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kakaibang ingat at lambing. Nakita niya ang konsentrasyon sa mukha nito. Hindi ito trabaho ng isang hardinero lamang. Ito ay kilos ng isang taong may tunay na koneksyon sa kalikasan. Pagkatapos ang tingin ni Daniel ay napunta kay Rosa na nakaupo sa ilalim ng puno. Biglang may sumundot sa kanyang alaala. Ganoon na ganoon ang kanyang inang si Isabela, uupo sa hardin nang maraming oras kinakausap ang kanyang mga halaman, lalo na ang mga orchidyas. At sa isang iglap, ang imahe ni Maya at Rosa
ay naghalo sa kanyang isipan kasama ang alaala ng kanyang ina. Nakita niya ang parehong debosyon, ang pag-aalaga ni Maya sa kanyang ina at ang pag-aalaga ng kanyang ina sa hardin. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib, isang lungkot na matagal na niyang ibinaon. Mabilis niyang isinara ang kurtina, tila gustong isara ang pinto sa isang masakit na nakaraan. Nang papalubog na ang araw, pagod na pagod si Maya. Ang kanyang katawan ay nananakit, ngunit mayroon siyang pakiramdam ng tagumpay. Ang bahaging ipinalinis sa kanya ay malinis na ngayon, ngunit alam niyang ang araw ay hindi pa tapos. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, si Carmen ay lumabas sa terasa, may dalang isang baso ng malamig na inumin. Huminto ito at tiningnan ang trabaho ni Maya nang may pagdududa. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang sipag mo. Sabi nito, sapat na para marinig ni Maya. Pagkatapos ay lumapit ito kay Maya. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Huwag kang maging kampante. Bulong nito, ang bawat salita ay may lason. Baka akala mo ay nakuha mo na ang loob ng pamangkin ko. Pero tandaan mo ito, sa hasyendang ito, ako pa rin ang reyna. Isang maling galaw mo lang ikaw at ang baliw mong ina ay itatapon ko palabas na parang basura. Huwag na huwag mong kakalimutan kung saan ka lumingon. Hindi kumibo si Maya. Tinanggap niya ang mga salita na parang mga batong ibinato sa kakanya. Yumuko lang siya at nagpatuloy sa pagliligpit. Ang pananahimik niya ay mas lalong nagpagalit kay Carmen na umalis ng may pagdabog. Gabi na nang makabalik si Maya sa bodega. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas mabigat ang kanyang kalooban. Ang babala ni Carmen ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang hasyenda ay hindi isang lugar ng pag-asa. Isa itong hawla na gawa sa ginto at siya ay isang ibon na may putol na pakpak, sinusubukang mabuhay. Habang pinapakain niya ng lugaw ang kanyang ina, hinawakan ni Rosa ang kanyang kamay. Anak, pagod ka na? Sabi nito sa isang sandali ng kalinawan na bihira nang mangyari. Ngumiti si Maya, pinipilit itago ang pagod sa kanyang mukha. Hindi po, inay. Para po sa inyo. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa malamig na sahig, nakatingin sa nag-iisang butas sa bubong kung saan natatanaw niya ang isang bituin, ipinangako ni Maya sa kanyang sarili. Hindi siya susuko. Lalaban siya, hindi para sa pera, kundi para sa nag-iisang taong nagbibigay kahulugan sa kanyang paghihirap, ang kanyang ina. At sa dilim ng bodega, ang maliit na sinag ng bituin ay tila isang pangako ng pag-asa, gaano man ito kalayo. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang bawat umaga ay sinusubok ang tatag ni Maya at ang bawat gabi ay nag-iiwan sa kanya ng pagod na umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit kasabay ng hirap ay may unti-unting nabubuong pagbabago. Ang bahagi ng hardin na ipinagkatiwala sa kanya ay nagsimulang magbalik sa dating ganda. Ang mga ligaw na damo ay napalitan ng mga bagong tanim na bulaklak at ang mga tuyong sanga ay napalitan ng mga sariwang usbong. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa Rose Garden, isang lugar na tila nalimutan na ng panahon. Ito raw ang paboritong lugar ni Senyora Isabela, ngunit ngayon ang mga rosas ay payat at halos hindi na namumulaklak. Inilaan ni Maya ang kanyang buong puso sa lugar na yon. Maingat niyang binungkal ang lupa, nilagyan ng abono at kinausap ang bawat puno na parang mga matatandang kaibigan. Mula sa kanyang opisina, madalas na napapasulyap si Daniel sa hardin. Nakikita niya si Maya na nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga kilos ay puno ng dedikasyon. Naging isang pamilyar na tanawin na sa kanya ang dalaga na nag-aalaga sa mga rosas at ang matandang si Rosa na nakaupo sa di kalayuan, minsay kumakanta ng mga lumang awitin, minsay tahimik lang na nakatingin sa kawalan. Ang imahe ay gumugulo sa kanyang mag-isipan. Nagpapaalala ito ng isang panahong mas masaya noong
Ang hardin ay puno ng tawa ng kanyang ina. Ngunit kasama ng alaala ay ang pait. Ang alaala ng kanyang ama, si Don Ricardo, isang taong laging abala sa negosyo at halos hindi umuuwi kahit na noong ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman. Para kay Daniel, ang hardin ay hindi lang isang piraso ng lupa. Ito ay isang sagradong lugar at isang masakit na paalala ng pag-iisa ng kanyang ina. At ang makita si Maya na binubuhay itong muli ay nagdulot sa kanya ng isang damdaming hindi niya maintindihan, isang pinaghalong paghanga at panibugho. Isang hapon, nagpa siya si Carmen na mag-imbita ng kanyang mga amiga para sa isang merienda sa terasa. Ang mesa ay puno ng mga mamahaling pastri at tsaa at ang hangin ay puno ng kanilang matinis na tawanan at tsismisan. Si Maya na nagtatrabaho malapit sa terasa ay pilit na hindi sila pinapansin, itinuon ang kanyang atensyon sa pagpuputol ng mga tuyong dahon. Habang abala ang lahat, si Rosa ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang pwesto. Naakit siya sa kulay ng mga bulaklak sa mesa at sa amoy ng mga pagkain. Sa kanyang naguguluhang isipan, ang mga babaeng nagtatawanan ay tila mga kaibigan mula sa isang malayong nakaraan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa terasa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at hindi sigurado. Tingnan ninyo ni bulong ng isa sa mga amiga ni Carmen, itinuturo si Rosa. Sino iyang matandang yan? Napalingon si Carmen. Nang makita niya si Rosa na papalapit ang kanyang muka ay agad na umasim. Ito ang perpektong pagkakataon para ipahiya si Maya. Hayaan ninyo siya, sabi ni Carmen sa kanyang mga kaibigan. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Isa lang yan sa mga proyekto ng aking pamangkin. Nang makarating si Rosa sa gilid ng mesa, kumuha ito ng isang bulaklak mula sa florera at inamoy ito. Maganda. Bulong niya, ang kanyang muka ay nagliwanag na parang isang bata. Tumayo si Carmen. Naku Ale, baka madumihan po ninyo ang mga bulaklak. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Kinuha niya ang isang pitsel ng tubig at sa isang kilos na sinadya ay aksidenteng natabig ito. Ang malamig na tubig ay bumuhos hindi sa sahig, kundi sa lumang bestida ni Rosa. Napasinghap si Rosa sa gulat at lamig. Anong? Ay naku, pasensya na, sabi ni Carmen, ang kanyang mga mata ay naglalaro sa kasiyahan. Ang clumsy ko naman. Tingnan mo, basang-basa ka na. At ang dumi pa ng damit mo. Nakakahiya naman sa mga bisita ko. Nagsimulang manginig si Rosa hindi lang sa lamig, kundi sa hiya. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng matinding takot. Tumingin siya sa mga babaeng nakapaligid sa kanya na ngayon ay nagbubulungan at nagpipigil ng tawa. Hindi ko sinasadya, sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang hindi mo sinasadya? Angguluhin kami. Sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay tumaas na. Hindi ka ba marunong mahiya? Isang matandang ulyanin na marumi, hindi ka nababagay dito. Ang mga huling salita ay isinigaw na ni Carmen. Sa puntong yon, narinig na ni Maya ang komosyon. Binitawan niya ang gunting na hawak at tumakbo palapit. Ang nakita niya ay parang isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ang kanyang ina, basang-basa, nanginginig at pinalilibutan ng mga mapanghusgang mata. Walang pag-aalinlangan, iniharang ni Maya ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang ina at ni Carmen. Niyakap niya si Rosa at tinakpan ito mula sa kanilang mga tingin. Tama na po, senyora, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng nagbabantang galit. Aksidente lang po ang nangyari. Aksidente. Tumawa si Carmen. Ang nanay mo ang isang malaking aksidente. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag siyang gagawa ng gulo? Tingnan mo ngayon, ipinahiya niya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Hindi po niya sinasadya. Giit ni Maya, hinigpitan ng yakap sa ina.
Hindi ko nakasalanan kung ang nanay mo ay isang pabigat na matandang walang modo. Ang salitang pabigat ay tumama kay Maya. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Hinarap niya si Carmen, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Huwag na huwag ninyong tatawaging pabigat ang nanay ko." Sabi niya, ang bawat salita ay mariin. Nagulat si Carmen sa biglaang pagbabago ng anyo ni Maya. Bago pa man siya makasagot, isang boses na mas malamig pa sa yelo ang pumuno sa terasa. Ano ang ibig sabihin nito? Nakatayo si Daniel sa may pinto ng terasa. Ang kanyang muka ay parang isang madilim na ulap na nagbabadyang bumuhos ng isang malakas na bagyo. Nakakita niya ang lahat ng pagbuhos ng tubig, ang panlalait, ang pagtatanggol ni Maya. "Daniel Hijo," sabi ni Carmen, sinusubukang bawiin ang sitwasyon. Itong matanda, ng gulo siya dito. "Ipinagtatanggol ko lang ang..." "Nakita ko ang lahat, tita." Putol ni Daniel, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Lumakad siya palapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Carmen. Bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. "Nakita ko kung paano mo aksidenteng binuhusan ng tubig ang isang matandang walang kalaban-laban. Nakita ko kung paano mo siya ipinahiya." Namutla si Carmen. Ang kanyang mga amiga ay natahimik, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Humarap si Daniel sa kanyang tiyahin, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. "Ang nanay ko ang nagtanim ng harding ito." Sabi niya, ang boses ay halos pabulong ngunit umalingaw-ngaw sa buong terasa. Minahal niya ang lugar na ito dahil para sa kanya ito ay isang lugar ng kapayapaan at respeto. At ikaw sa mismong lugar na ito ay nagpakita ng kawalang respeto na kahit kailan ay hindi niya kinonsinti. "Pero Daniel, humingi ka ng tawad." Utos ni Daniel. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. "Ano?" Halos mabulunan si Carmen. "Humingi ng tawad sa kanila." Sinabi kong humingi ka ng tawad ulit ni Daniel. Mas mariin. Ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na para matunaw ang bakal. Nanginginig sa galit at hiya, napilitan si Carmen. Humarap siya kay Rosa at Maya. Pasensya na." Sabi niya, ang mga salita ay tila mga batong lumabas sa kanyang bibig. "Hindi sapat," sabi ni Daniel. Ang merienda ay tapos na. Tumingin siya sa mga bisita ni Carmen. "Pakiusyoso, iwanan na ninyo kami." Nagmamadaling nagsitayuan ang mga amiga ni Carmen at umalis, na iiwasan ng tingin ni Daniel. Naiwan si Carmen na nakatayo talunan at puno ng puot. Tinalikuran siya ni Daniel. Lumapit siya kay Maya at Rosa. Kinuha niya ang isang tuyong serbilyeta mula sa mesa at iniabot kay Maya. "Dalhin mo na ang iyong ina sa loob ng bodega. Magpahinga na kayo." Tumingin si Maya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pasasalamat na hindi niya masabi. Tumangulang siya, inalalayan ang kanyang ina at tahimik na umalis. Nang sila na lang ang naiwan, hinarap ni Daniel ang kanyang tiyahin. "Huwag na huwag mo nang uulitin yon, tita." Sabi niya, ang kanyang boses ay isang pangwakas na babala. "Kung may galit ka sa akin mo ibunton. Huwag mong idamay ang mga taong walang kasalanan, lalo na ang mga taong nagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-aalaga." Pagkasabi noon, tinalikuran na niya si Carmen. Pumasok siya sa loob ng bahay, iniwan ang kanyang tiyahin na nanginginig sa galit sa gitna ng nagkalat na merienda. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Daniel. Nagpunta siya sa silid-aklatan at binuksan ang isang lumang album ng mga litrato. Doon sa isang kupas na larawan, nakita niya ang kanyang ina, nakangiti habang dinidiligan ang mga rosas. Ang parehong mga rosas na ngayon ay binubuhay muli ni Maya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, kinausap niya ng maayos si Maya kinabukasan. Nakita niya itong nagwawalis malapit sa bodega. "Kamusta na ang iyong ina?" Tanong niya, ang boses ay walang bahid ng pagiging amo. Nagulat si Maya. "Mabuti na po siya, Ginoo.
Salamat po sa ginawa ninyo kahapon. Tumango si Daniel. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang bagong pag-unawa. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay nagsimulang magkaroon ng maliit na lot. At salamat na yon, isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan ang nagsimulang sumibol. Ang insidente sa terasa ay nag-iwan ng isang malalim na epekto sa buong hasyenda. Si Carmen na nasugatan ng amor propyo ay naging mas tahimik ngunit mas mapanganib. Ang kanyang mga mata ay laging nakasunod kay Maya, isang malamig na apoy ng paghihiganti ang nag-aalab sa loob. Ang ibang mga katulong na nakasaksi sa pagtatanggol ni Daniel ay nagsimulang tratuhin si Maya ng may halong paggalang at takot. Hindi na siya ang hamak na hardinero lamang. Isa na siyang taong sa hindi malamang dahilan ay mahalaga sa kanilang senyorito. Ngunit ang pinakamatinding na apektuhan ay si Rosa. Ang takot at kahihiyan mula sa pangyayari ay tila nag-iwan ng isang permanenteng bakas sa kanyang marupok na isipan. Naging mas malala ang kanyang kalagayan. Madalas na siyang nagkakaroon ng lagnat sa gabi at ang kanyang mga sandali ng kalinawan ay naging mas bihira. Isang gabi habang binabantayan ni Maya ang kanyang ina na nilalagnat, nagsimula itong magsalita sa kanyang pagtulog. Hindi ito karaniwang paghuni o pag-ungol. Ito ay malinaw na mga salita, mga pangalan, at mga parirala na tila nagmumula sa isang malayong nakaraan. Isabela, nasaan ang laso mo? Bulong ni Rosa, ang kanyang mga kamay ay kumakapas sa hangin na parang may hinahanap. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Tio Ricardo ang sekreto natin. Napaupo si Maya. Sino si Isabela at sino si Tio Ricardo? Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang pangalan ng ama ni Daniel. Ngunit bakit ito tinatawag na tiyo ng kanyang ina? Pinunasan ni Maya ng basang bimpo ang noo ng ina. Inay, nananaginip lang po kayo. Bulong niya. Ngunit nagpatuloy si Rosa. Ang kanyang boses ay naging mas malinaw, mas apurado. Ang kahon. Isabela, itinago ko na ang kahon. Sa ilalim ng puno. Ang puno ng mga bulaklak na kulay rosas. Ang bougainvillea. Ligtas na ito doon. Ang ating pangako. Ang mga salita ay tila isang sirang plaka, paulit-ulit. Bougainvillea, kahon, pangako. Para kay Maya ang mga ito ay walang kahulugang salita ng isang taong may sakit. Bunga lang siguro ng lagnat at ng mga alaalang naghalo-halo na sa isipan nito. Kinabukasan habang naglilinis si Maya malapit sa kusina, narinig niya ang dalawang katulong na nag-uusap. Narinig mo ba uuwi na raw si Don Ricardo sa 1 linggo? Sabi ng isa. Talaga, bakit daw? May mahalagang pagpupulong daw. Naku, siguradong magiging tensyonado na naman dito sa hasyenda. Alam mo naman hindi magkasundo ang mag-ama. Ang narinig ay nagpatindig ng balahibo ni Maya. Don Ricardo, ang ama ni Daniel, ang pangalang binanggit ng kanyang ina. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nang araw na yon, habang nag-aalaga siya ng mga halaman, si Patricia, ang mayordoma, ay lumapit sa kanya. Dala nito ang isang bandehado na may lamang mainit na sabaw at gamot. Para sa iyong ina. Sabi ni Patricia, ang kanyang boses ay malumanay. Nakikita kong hindi bumubuti ang kanyang kalagayan. Salamat po, Manang Patricia. Sabi ni Maya, ang kanyang puso ay nag-umapaw sa pasasalamat. Si Patricia ang tanging tao sa hasyenda, bukod sa mga nangyari kamakailan kay Daniel, na nagpakita sa kanila ng tunay na kabaitan. Habang inihahanda ni Maya ang pagkain, hindi niya napigilang magtanong. Manang, maaari po ba akong magtanong? Ano iyon, iha? Si Senyora Isabela po. Ano po ang itsura niya? Natigilan si Patricia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang aking senyora,
Siya ang puso ng hasyendang ito. Mabait, mahinhin at puno ng buhay. Ang kanyang pagmamahal sa hardin ang bumuhay sa lugar na ito. Ang kanyang pagpanaw ang siya ring ikinamatay ng kaluluwa ng pamamahay na ito. Tumingin si Patricia sa malayo. Kung nabubuhay lang siya ngayon, hindi niya hahayaang mangyari ang nangyari sa inyo sa terasa. Nagkaroon ng lakas ng loob si Maya. Manang nababanggit po kasi siya ng nanay ko sa kanyang pagtulog. Napatingin sa kanya si Patricia, ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa gulat. Ano ang sabi niya? Hindi ko po maintindihan. Mga pangalan po. Isabela. Tio Ricardo, may binabanggit din po siyang kahon na nakatago sa ilalim ng puno ng bougainvillea. Ang mukha ni Patricia ay biglang namutla. Tumingin siya sa paligid, tila natatakot na may makarinig. Huwag mong uulitin yan, kahit kanino, iha. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Mapanganib ang mga salitang iyan. Bago pa man makapagtanong muli si Maya, mabilis na tumalikod si Patricia at umalis, iniwan si Maya, na mas lalo pang naguluhan at kinabahan. Samantala, sa silid-aklatan, hindi matahimik si Daniel. Ang imahe ni Maya na nag-aalaga sa hardin at ang alaala ng kanyang ina ay patuloy na bumabagabag sa kanya. May kung anong nag-udyok sa kanya na hanapin ang mga lumang gamit ng kanyang ina, mga bagay na matagal na niyang hindi tinitingnan dahil sa sakit na dulot nito. Binuksan niya ang isang lumang baul na yari sa Nara. Sa loob nito ay mga lumang bestida, mga aklat, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang sulat at litrato. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato, mga larawan ng kanyang ina bilang isang dalaga, mga larawan ng kanilang pamilya noong bata pa siya. At pagkatapos isang litrato ang nakakuha ng kanyang pansin. Kupas na ito at medyo naninilaw na sa katagalan. Ang nasa larawan ay 2 batang babae, marahil ay nasa 10 taong gulang. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking puno ng bougainvillea, ang parehong puno na nakatayo pa rin sa gilid ng hardin hanggang ngayon. Ang isang batang babae ay may damdini. Ay malinaw na ang kanyang ina, si Isabela, na may isang malaking laso sa buhok at isang pilyang na ngiti. Ngunit ang batang babae sa tabi nito, tinitigan ito ng mabuti ni Daniel. Ang batang iyon ay may bilugang mukha, maitim na buhok at mga matang puno ng determinasyon. Kahit sa lumang litrato, mayroong isang bagay sa kanyang ngiti, sa hugis ng kanyang mga mata na hindi maikakailang pamilyar. Bigla para siyang sinampal ng katotohanan. Ang mga matang iyon ang mga mata ni Maya. At ang buong mukha, kung aalisin mo ang mga kulubot at ang pagod ng panahon, iyon ang mukha ni Rosa. Nabitawan ni Daniel ang litrato. Bumagsak ito sa sahig. Tumama ito sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang babaeng tinawag na pulubi ng kanyang tiyahin, ang matandang inakala nilang dayuhan lamang, ay ang matalik na kaibigan ng kanyang ina mula sa pagkabata. Ang mga bulong ni Rosa sa gabi ay hindi na walang kahulugan. Ang pagbabago ng kilos ni Patricia ay nagkaroon na ng paliwanag, at ang koneksyon na nararamdaman niya tuwing nakikita si Maya at Rosa sa hardin, hindi lang yun simpleng awa. Ito ay isang multo ng nakaraan na bumabalik upang maningil. Pinulot niya ang litrato mula sa sahig. Sa likod nito may nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina, "Ako at si Rosa, ang aking pinakamatalik na kaibigan, sa ilalim ng aming puno. Walang iwanan hanggang sa huli." Isang mabigat na damdamin ang bumalot kay Daniel. Ang harding ito ay hindi lang pala naglalaman ng mga alaala ng kanyang ina. Naglalaman din ito ng isang sikretong mas malalim pa sa inaakala niya. At si Maya, ang dalagang nagtatrabaho para sa kanya, ay hindi lang isang hamak na hardinero. Siya ay bahagi ng isang nakaraan na pilit nilang kinalimutan. Ang pagkatuklas ni Daniel ay nagbago ng lahat. Ang bawat tingin niya ngayon kay Maya at Rosa ay may kasamang bigat ng kasaysayan.
Hindi na sila mga estranghero. Sila ay mga anino ng isang nakaraang hindi niya lubos na kilala. Naging mas madalas ang kanyang pagmamasid, hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang taong naghahanap ng mga kasagutan. Ngunit sa bawat pagsubok niyang lumapit isang hindi nakikitang pader ang tila humaharang sa kanya, isang pader na itinayo ng maraming taon ng paglimot at sakit. Isang umaga, habang si Maya ay abala sa rose garden, si Rosa ay nagising na may kakaibang sigla. Ang lagnat niya ay nawala at ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ay may kislap ng kalinawan. Tumingin siya sa paligid ng bodega na parang hindi niya ito kilala. Tumayo siya at sa isang kilos na puno ng determinasyon, lumabas siya at nagsimulang maglakad. Hindi niya pinansin ang hardin o ang mga bulaklak. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isipan, tinatahak ang isang landas na matagal nang nakatatak sa kanyang memorya. Naglakad siya ng diretso patungo sa malaking bahay. Nakita siya ng isang katulong at sinubukang harangin. "Alis, saan po kayo pupunta? Bawal po kayo dyan." Ngunit hindi nakinig si Rosa. Tinabig niya ang kamay ng katulong nang may lakas na hindi inaasahan. "Ito ang bahay namin." Sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Sa sobrang gulat, hindi na nakakilos ang katulong. Nakapasok si Rosa sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pinto sa kusina, ang parehong pinto na marahil ay daan-daang beses na niyang dinaanan noong kanyang kabataan. Sa loob, ang kanyang mga mata ay tila nanunumbalik sa dating alaala. Ang makintab na sahig, ang matataas na kisame, ang amoy ng lumang kahoy at floor wax. Bawat sulok ay pamilyar. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak hanggang sa marating niya ang malawak na sala. At doon sa ibabaw ng fireplace, nakasabit ito, isang malaking oil painting. Isang larawan ng isang magandang babae na may malumanay na ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap. Si Isabela. Huminga ng malalim si Rosa. Lumapit siya sa larawan at hinaplos ang malamig na ibabaw nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. "Isabela." Bulong niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. "Bumalik na ako. Ang tagal kong nawala. Patawarin mo ako." Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, mga luhang matagal nang naipon. "Namimiss na kita, aking kaibigan." Sa sandaling iyon, bumaba si Carmen mula sa ikalawang palapag. Nakasuot siya ng isang eleganteng sutlang roba, handa ng mag-almusal. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena. Si Rosa, ang matandang kinamumuhian niya, ay nakatayo sa gitna ng kanilang sala, hinahawakan ang larawan ng kanyang yumaong hipag. Isang maitim na galit, ang mabilis na umakyat sa kanyang lalamunan. "Ano ang ginagawa mo rito?" Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nagulat si Rosa. Ang sandali ng kalinawan ay biglang nabasag. Humarap siya kay Carmen, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Sino ka?" "Walang hiya kang matanda ka." Sigaw ni Carmen, mabilis na bumaba ng hagdan. "Magnanakaw, aakyat ka na ngayon sa bahay para magnakaw ano?" "Hindi." Sabi ni Rosa umatras. "Kilala ko si Isabela. Siya." "Huwag mong babanggitin ang pangalan niya." Galit na sabi ni Carmen. Hinablot niya ang braso ni Rosa. Ang mahigpit na pagkakahawak ay nagdulot ng sakit. "Wala kang karapatan. Isa ka lang hamak na pulubi." "Nasasaktan ako. Bitiwan mo ako." Umiiyak na. Sabi ni Rosa, sinusubukang kumawala. Ang sigawan ay umabot sa hardin. Narinig ito ni Maya. Binitawan niya ang lahat ng kanyang ginagawa at tumakbo. Nang mabilis papasok ng bahay, ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Ang kanyang nakita ay isang bangungot. Ang kanyang ina ay hawak-hawak ni Carmen, nanginginig sa takot, habang ang mayordomang si Patricia ay sinusubukang namang mamagitan. "Senyora Carmen, tama na po." Pakiusap ni Patricia. "Manahimik ka, Patricia. Kasabot ka rin siguro nito ano." Bulyaw ni Carmen.
Inay, sigaw ni Maya. Sa pagdating ni Maya, mas lalong nag-apoy ang galit ni Carmen. Binitiwan niya si Rosa ng padabog dahilan para mawalan ito ng balanse. Nasalo siya ni Maya bago pa man siya bumagsak sa sahig. Ayan na ang isa pa, sabi ni Carmen itinuturo si Maya. Sinasabi ko na nga ba, may masama kayong balak. Plano ninyong nakawin ang mga alahas ni Isabela. Wala po kaming ginagawang masama, sabi ni Maya niyayakap ang kanyang nanginginig na ina. Nagkamali lang po siya ng pasok. Patawarin ninyo po siya. Ngunit si Carmen ay bingi na sa galit at pagkamuhi. Ang pagkakaroon ng mag-inang ito sa kanyang pamamahay ay isang insulto. Ang pagtatanggol ni Daniel sa kanila ay isang sampal sa kanyang pagkatao. At ngayon, ang pagpasok nila sa mismong puso ng tahanan ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Patawad, huli na ang lahat para dyan, sigaw niya. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, may isang baso ng malamig na tubig. Kinuha niya ito. Sa isang mabilis at malupit na kilos, ibinuhos niya ang laman nito diretso sa mukha ni Maya. Ang napakalamig na tubig ay tila tumigil sa pagtibok ng puso ni Maya. Ang gulat, ang hiya, at ang matinding galit ay sabay-sabay na sumabog sa loob niya. Ang tubig ay tumulo mula sa kanyang buhok at mukha dumadaloy kasama ng kanyang mga luha. Lumayas kayo! Isinigaw ni Carmen ang kanyang mukha ay nababalot ng kabaliwan. Emaga basura mga manggagamit kutkoy dayluan may. Umalis kayo dito mga pulubi. Ang mga salitang Tagalog ay biglang napalitan ng isang wikang banyaga, ngunit ang lason ay pareho. Naintindihan ni Maya ang bawat pantig, ngunit bago pa man makakilos si Carmen, bago pa man makasagot si Maya, isang anino ang dumaan sa kanilang gilid. Isang malakas na puwersa ang humablot sa balikat ni Carmen. Tama na! Ang sigaw ni Daniel ay parang kulog. Puno ito ng isang galit na hindi pa naririnig ng sinuman sa bahay na yon. Ang kanyang mukha ay nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Itinulak niya ang kanyang tiyahin palayo kay Maya. Humarap siya kay Maya na nakayakap pa rin sa kanyang ina, basang-basa at nanginginig. Inalis niya ang kanyang coat at ipinatong ito sa mga balikat ni Maya, isang kilos ng proteksyon na nakapagpatahimik sa buong silid. Daniel, sigaw ni Carmen hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo? Kinakampihan mo ang mga magnanakaw na ito. Hinarap siya ni Daniel, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Magnanakaw ulit niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang tanging magnanakaw na nakikita ko dito, tita, ay ikaw. Isang magnanakaw ng dignidad. Isang magnanakaw ng kapayapaan. Binalingan niya si Patricia. Manang tumawag ka ng doktor ngayon din. Pagkatapos ay binuhat niya si Rosa na nooy halos walang malay na sa takot. Ang pagbuhat niya sa matanda ay puno ng isang ingat na tila ito ay isang babasaging bagay. At ikaw, sabi niya kay Carmen, ang kanyang tingin ay matalim na parang patalim. Huwag kang magkakamaling umalis sa sala na ito. May pag-uusapan tayo. Naglakad siya paalis, dala-dala si Rosa habang si Maya ay sumusunod sa likuran, nababalot ng coat ni Daniel at ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Carmen sa gitna ng sala, nanginginig hindi sa takot kundi sa sukdulang galit at pagkatalo. Ang lahat ng katulong ay nakasaksi. Ang kanyang awtoridad ay gumuho. Ang kanyang kapangyarihan sa bahay na yon ay dinurog sa harap ng lahat. At sa mga mata ni Daniel, nakita niya ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Nakita niya ang pagkasuklam. Alam niya sa sandaling iyon na isang digmaan ang opisyal nang nagsimula. At sa digmaang ito, hindi siya papayag na matalo. Ang katahimikan na bumalot sa hasyenda pagkatapos ng sigawan sa sala ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Ang mga katulong ay kumikilos na parang mga anino takot na gumawa ng kahit anong tunog na maaring makabasag sa marupok na kapayapaan. Si Carmen
ay nagkulong sa kanyang silid, ngunit ang kanyang galit ay tila isang lason na kumakalat sa bawat sulok ng bahay. Dinala ni Daniel si Rosa sa isa sa mga guest room sa ibabang palapag. Isang silid na maluwag, may malambot na kama at bintanang nakaharap sa hardin. Ito ang unang pagkakataon na nakatapak si Rosa at Maya sa isang ganitong karangyang silid. Ngunit ang ganda ng paligid ay nawalan ng kulay dahil sa bigat ng kanilang nararamdaman. Dumating ang doktor, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa pamilya De La Torre. Pagkatapos suriin si Rosa, umiling ito ng may kalungkutan. Ang kanyang puso ay mahina na, sabi ng doktor kay Daniel sa labas ng silid. Ang matinding stress at pagkabigla ay labis na para sa kanya. Ang katawan niya ay sumusuko na. Ang magagawa na lang natin ay bigyan siya ng kaginhawaan. Ang mga salita ay tumama kay Daniel na parang isang malakas na suntok. Isang pamilyar na sakit ang bumalik ang parehong pakiramdam ng kawalang magawa na naramdaman niya noong nag-aagaw buhay ang kanyang ina. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. Kung sana ay mas maaga niyang nalaman ang katotohanan. Kung sana ay nabigyan niya si Rosa ng mas maayos na pagtrato mula pa sa simula. Sa loob ng silid, hindi umalis si Maya sa tabi ng kanyang ina. Hawak niya ang malamig na kamay nito, binubulungan ng mga salita ng pagmamahal at pag-asa, kahit na alam niyang ang pag-asang yon ay unti-unti nang nawawala. Si Daniel ay pumasok at tumayo sa paanan ng kama. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Maya. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Maya, pasensya na. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kasalanan ko ito. Dapat ay hindi ko hinayaang mangyari ito. Di umiling si Maya, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala po kayong kasalanan, Ginoo. Matagal na pong mahina si Inay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kalupitan ni Carmen ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Sa sumunod na 2 araw, hindi umalis si Daniel sa hasyenda. Ipinagpaliban niya ang lahat ng kanyang mga meeting. Madalas siyang nakatayo sa labas ng silid ni Rosa, tahimik na nagbabantay, tila sinusubukang bantayan ang isang alaala na malapit nang mawala. Nagpadala siya ng pagkain at lahat ng pangangailangan ni Maya, ngunit ang pinakamalaking tulong na naibigay niya ay ang kanyang presensya, isang tahimik na pangako na hindi na niya sila pababayaan. Sa ikatlong gabi, ang paghinga ni Rosa ay naging mas mababaw. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na bumubukas. Alam ni Maya na malapit na ang katapusan. Niyakap niya ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kumot. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Rosa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi kay Maya, kundi sa lalaking nakatayo sa may pintuan. Kay Daniel. Sa isang iglap, ang ulap sa kanyang isipan ay tila nawala. Ang kanyang mga mata ay naging malinaw, puno ng isang katalinuhan na matagal nang nawala. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Danielito, ang kanyang boses ay isang bulong mahina, ngunit malinaw. Ang paggamit niya ng pangalan ng pagkabata ni Daniel ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ng lahat. Lumapit si Daniel, lumuhod sa tabi ng kama. Aling Rosa. Umiling si Rosa. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Ang kanyang hawak ay mahina, ngunit ang mensahe ay malakas. Kilala kita. Ikaw ang anak ni Isabela. Ang batang laging umiiyak sa terasa kapag inaaway ng iyong ama. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Daniel. Ang alaalang iyon, isang lihim na sakit na siya lang ang nakakaalam, ay biglang binuhay ng isang nag-aagaw buhay na babae. Tumingin si Rosa mula kay Daniel patungo kay Maya na umiiyak sa kabilang panig. Ang aking Maya, mabait siyang bata, matatag.
Tumingin siyang muli kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling pakiusap. Alagaan mo. Si Maya, bulong niya, ang kanyang hininga ay paunti-unti nang nauubos. Pangako. Ni Isabela, hanapin mo ang kahon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit. Ang puno. Inay. Sigaw ni Maya, naramdaman ang pagluwag ng hawak ng ina. Inay, wag po. Wag ninyo po akong iwan. Ngunit huli na, isang huling mahinang paghinga ang kumawala mula sa mga labi ni Rosa. At pagkatapos katahimikan, ang kamay na nakahawak kay Daniel ay bumagsak sa kama. Ang mukha ni Rosa ay naging payapa. Tila sa wakas ay natagpuan na niya ang kapahingahang matagal na niyang hinahanap. Ang katahimikan ay binali ng isang makabagbag damdaming sigaw. Inay. Ang sigaw ni Maya ay puno ng sakit ng isang buong buhay na paghihirap, pagmamahal at pagkawala. Niyakap niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tumagos sa mga dingding at umabot sa bawat sulok ng malungkot na bahay. Nakatayo si Daniel, hindi makagalaw. Ang pakiramdam ng malamig na kamay ni Rosa ay nanatili sa kanya. Ang mga huling salita nito ay paulit. Ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Alagaan mo si Maya. Pangako. Ang kahon. Ang puno. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati ni Maya, naramdaman ni Daniel ang isang bagong bigat na pumatong sa kanyang mga balikat. Hindi na ito pagsisisi, kundi isang responsibilidad. Isang pangako na binitiwan hindi sa kanya kundi sa isang matandang babae na dinala ang mga sikreto ng kanilang pamilya hanggang sa kanyang huling hininga. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nagbibigay ng isang malamlam na liwanag sa hardin, tumayo si Daniels sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang tingin ay napako sa isang matandang puno sa gilid ng hardin, isang dambuhalang bougainvillea na hitik sa mga bulaklak na kulay rosas, tahimik na saksi sa mga pangakong binitiwan at sa mga sikretong naghihintay na mahukay. Alam niya na ang kamatayan ni Rosa ay hindi isang katapusan. Ito ay isang simula, ang simula ng kanyang paghahanap sa katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang isang panaginip na nababalot ng makapal na ulap ng kalungkutan. Isang simple, ngunit marangal na burol ang inorganisa sa tulong ni Daniel. Ginanap ito sa isang maliit na kapilya sa bayan malayo, sa mapanghusgang mga mata ng mga taga-hasyenda. Si Maya ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay laging namamaga sa pag-iyak at ang kanyang mga kilos ay mabagal at walang buhay. Ang bigat ng pagkawala ng kanyang ina ay isang pisikal na pasanin na halos hindi niya makayanan. Si Daniel ang naging kanyang haligi. Tahimik siyang nanatili sa tabi ni Maya sa buong panahon ng burol at libing. Inasikaso niya ang lahat ng kailangan, tinitiyak na ang huling paglalakbay ni Rosa ay magiging payapa. Walang sino man mula sa hasyenda ang dumalo maliban kay Patricia, na tahimik na nag-alay ng mga bulaklak at isang mahabang yakap kay Maya. Si Carmen ay nanatili sa hasyenda. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pagpapahayag ng kanyang pagwawalang bahala. Pagkatapos ng libing, dinala ni Daniel si Maya pabalik sa hasyenda. Hindi na sa bodega, kundi sa parehong guest room kung saan pumanaw si Rosa. Manatili ka muna dito, Maya. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay malumanay. Magpahinga ka. Huwag mo munang isipin ang trabaho. Tumangulang si Maya, walang lakas na makipagtalo. Nagkulong siya sa silid, yakap-yakap ang lumang kumot ng kanyang ina. Nilalasap ang natitirang amoy nito na unti-unti nang nawawala. Ngunit habang si Maya ay nagluluksa, si Daniel ay hindi mapakali. Ang mga huling salita ni Rosa ay parang isang sirang plaka sa kanyang isipan. Pangako, hanapin mo ang kahon, ang puno. Gabi-gabi pagkatapos, matiyak na si Maya
ay natutulog na lumalabas si Daniel sa hardin. Ang kanyang mga mata ay laging napupunta sa iisang direksyon, sa matandang puno ng bougainvillea sa gilid ng rose garden. Ang punong nakita niya sa litrato, kasama ang batang si Rosa at ang kanyang ina. Ang punong binanggit ni Rosa bago ito pumanaw. May kung anong pumipigil sa kanya. Takot pag-aalinlangan. Takot na baka ang matutuklasan niya ay mas lalong magpabago sa mundong kanyang kinagisnan, o baka takot na baka wala siyang makita at ang mga huling salita ni Rosa ay mananatiling isang palaisipan magpakailanman. Isang gabi 3 araw pagkatapos ng libing, habang nakatayo siya sa ilalim ng puno, isang malakas na hangin ang umihip. Ang mga bulaklak ng bougainvillea ay nagsiliparan umiikot sa paligid niya na parang mga kulay rosas na paru-paro. Ito ay tila isang senyas. Hindi na siya nag-isip pa. Pumasok siya sa lumang bodega kung saan unang tumira si Maya at kumuha ng isang pala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, bumalik siya sa puno at nagsimulang maghukay. Ang lupa ay matigas sa simula, ngunit habang lumalalim ang kanyang hinuhukay, ito ay unti-unting lumambot. Ang tunog ng pala na tumatama sa lupa, ang tanging ingay sa katahimikan ng gabi. Bawat paghukay niya ay may kasamang kaba. Paano kung nababaliw lang siya? Paano kung ito ay isang walang saysay na gawain? Pagkatapos ng halos kalahating oras na paghuhukay, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Hindi ito tunog ng bato, isang tunog ng bakal na tumama sa kahoy. Mas mabilis na tumibok ang kanyang puso. Maingat niyang inalis ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. At doon nakabaon, halos 2 talampakan sa ilalim ng lupa, nakita niya ito. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy na nara, ang mga gilid nito ay may metal na pampatibay. Balot ito sa isang makapal na tela na halos nabulok na sa katagalan, ngunit ang kahon sa loob ay nanatiling buo. Gamit ang natitirang lakas, iniahon niya ang kahon mula sa hukay. Mabigat ito. Dinala niya ito sa loob ng silid-aklatan, ikinandado ang pinto, at maingat na inilapag sa ibabaw ng kanyang mesa. Pinunasan niya ang putik mula sa takip. Ang kahon ay simple, walang anumang ukit, maliban sa 2 inisyal na magkadikit sa maliit na tansong kandado. Nito ay at R. Isabela at Rosa. Pinilit niyang buksan ang kandado, ngunit ito ay matibay. Kumuha siya ng isang maliit na martilyo at isang distornilyador. Sa isang malakas na pukpok ang kinakalawang na kandado ay bumigay. Huminga siya ng malalim bago buksan ang takip. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Ang laman ng kahon ay maingat na inayos. Sa ibabaw ay isang koleksyon ng mga pinatuyong bulaklak ng rosas at bougainvillea, mga alaala ng isang hardin mula sa nakalipas na panahon. Sa ilalim nito ay isang salansan ng mga liham. Ang mga sobre ay naninilaw na at ang tinta sa sulat kamay ay bahagyang kumupas na. Kinuha niya ang isang liham. Ito ay sulat kamay ng kanyang ina at ito ay para kay Rosa. Binasa niya ang ilan sa mga linya. Aking Rosa, huwag kang mag-alala. Kahit na ako'y ikakasal na sa isang delatore, mananatili kang aking kapatid. Ang pangako natin ay panghabang buhay. Sa isa pang liham na isinulat, pagkatapos isilang si Daniel, may anak na ako, Rosa. Ang pangalan niya ay Daniel. Sana ay makilala ka niya balang araw. Sana ay maging magkaibigan din sila ng iyong magiging anak. Ang bawat liham ay isang piraso ng isang buhay na hindi niya alam. Isang buhay kung saan ang kanyang ina ay may isang matalik na kaibigan, isang kakampi, isang kapatid sa ibang ina. Sa ilalim ng mga liham, mayroong isang bagay na mas makapal. Isang malaking sobre na gawa sa mamahaling papel, nakaselyo ng pulang wax na may selyo ng pamilya de la Torre. At sa harap nito, nakasulat sa perpektong kaligrapiya ng kanyang ina ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga.
Para sa aking anak si Daniel. Buksan lamang kapag ang aking pinakamatalik na kaibigan, si Rosa ay pumanaw na. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang maingat niyang binubuksan ang selyo. Sa loob mayroong 2 dokumento. Ang isa ay isang mahabang sulat at ang isa ay isang opisyal na dokumento na may mga selyo ng notaryo. Inuna niyang basahin ang sulat. Aking pinakamamahal na Daniel, kung binabasa mo ito nangangahulugan na ang aking matapat na kaibigan na si Rosa ay sumakabilang buhay na. At kung nangyari iyon nangangahulugan din na hindi ko natupad ang aking huling pangako sa kanya na alagaan siya hanggang sa kanyang pagtanda. Patawarin mo ako anak. Si Rosa ay hindi lamang isang kaibigan. Siya ang aking kakambal sa kaluluwa. Sa mundong ito, na puno ng pagkukunwari, siya lamang ang nakakita sa tunay na ako. Noong ako'y nagkasakit, ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Ngunit ang iyong ama, sa kanyang pagiging praktikal, ay hindi kailanman naintindihan ang aming ugnayan. Para sa kanya si Rosa ay isang hamak na anak lamang ng aming hardinero. Bago ako pumanaw, gumawa ako ng isang huling testamento, isang dokumentong hiwalay sa yaman ng mga delatore. Ito ay mula sa aking sariling mana, ang perang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ginawa ko ito ng palihim dahil alam kong tututulan ito ng iyong ama at ng iyong tita Carmen. Ang dokumentong yan na hawak mo, iyan ang katibayan. Iniiwan ko ang 25%, 20% ng aking personal na yaman sa nag-iisang anak ni Rosa. Ito ang aking paraan upang matupad ang aking pangako. Ito ang aking paraan upang masigurado na ang anak ng aking pinakamatalik na kaibigan ay hindi kailanman magdaranas ng hirap na pinagdaanan ng kanyang ina. Anak, hanapin mo ang anak ni Rosa. Ibigay mo sa kanya ang nararapat sa kanya. Ito ang huling habilin ng iyong ina. Huwag mong biguin ang aming pagkakaibigan. Huwag mong biguin ang aming pangako. Nagmamahal, Isabela. Pagkatapos basahin ang sulat ang mga mata ni Daniel, ay lumipat sa opisyal na dokumento, isang last will and testament. At sa ilalim ng mga legal na termino, nakasaad doon ang parehong bagay na may kalakip na listahan ng mga ari-arian, mga bank account, mga stock certificate at titulo ng lupa na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang pangalan ng benepisyaryo ang hindi pa pinapangalan ng anak ni Rosa Mercado. At sa sandaling iyon, ang lahat ay luminaw. Ang anak ni Rosa ay si Maya. Napasandal si Daniel sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kwarto ay tila umiikot. Ang babaeng pinatulog niya sa isang maruming bodega. Ang babaeng nilait ng kanyang tiyahin. Ang babaeng binuhusan ng tubig sa gitna ng kanilang sala. Ay isang tagapagmana. Hindi isang tagapagmana ng delatore, kundi isang tagapagmana ng pangako ng kanyang ina. Tumingin siya sa bintana, patungo sa guest room kung saan natutulog si Maya, walang kamalay-malay sa katotohanang babago sa kanyang buong buhay. Isang katotohanan na si Daniel ngayon ang may hawak sa kanyang mga kamay. At alam niya na sa pagsikat ng araw ang katahimikan sa Hacienda de la Torre ay muling mababasag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ng galit kundi ng isang katotohanang mas malakas pa sa anumang bagyo. Kinabukasan ng Hacienda de la Torre ay nagising sa isang kakaibang tensyon. Ang mga katulong ay kumikilos nang may pag-iingat nararamdaman ang paparating na bagyo. Si Daniel ay hindi natulog buong gabi. Ang mga dokumento mula sa kahon ay nakalatag pa rin sa kanyang mesa, mga saksi sa isang sikretong naghintay ng 3 dekada para mabuksan. Sa unang sinag ng araw, ipinatawag ni Daniel ang kanyang abogado, si Attorney Santos, isang matandang lalaki na pinagkakatiwalaan ng kanyang ina. Ipinatawag din niya ang kanyang tita Carmen na pumasok sa silid-aklatan nang may pagtataka at pagmamataas. Iniisip na marahil ay hihingi ng tawad si Daniel sa pagkapahiya niya. Ano ang kahalagahan nito, Daniel?
At kailangan mo pa akong gisingin ng ganito kaaga? Tanong ni Carmen umupo sa isang silyang balat na parang isang reyna. Hindi siya sinagot ni Daniel. Paparating na siya, sabi lang nito. Ilang sandali pa kumatok si Patricia sa pinto. Senyorito, nandito na po siya. Pumasok si Maya sa silid. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin at ang kanyang mga mata ay bakas pa rin ang pagluluksa. Nagulat siya nang makita si Carmen at ang isang estranghero. Tumingin siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Maupo ka, Maya. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay malumanay ngunit seryoso. Itinuro niya ang upuan sa tabi ni Attorney Santos sa tapat ni Carmen. Ano ang ibig sabihin nito? Singhal ni Carmen, hindi maitago ang pagkainis. Bakit nandito ang babaeng iyan sa isang pampamilyang pag-uusap? Dahil siya ang sentro ng pag-uusap na ito, tita. Sagot ni Daniel, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa tiyahin. Inilapag ni Daniel ang kahoy na kahon sa gitna ng mesa. Ang mga inisyal na I at R ay malinaw na nakikita. Nanlaki ang mga mata ni Carmen nang makilala ang kahon. Isang kislap ng takot at gulat ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang maskara ng pagkainis. Ang kahon na yan, bulong niya. Oo, tita, sabi ni Daniel. Ang kahon na, matagal mo nang alam na umiiral. Humarap si Attorney Santos sa kanila. Ipinatawag ako ni Senyorito Daniel upang isagawa ang isang bagay na matagal nang dapat na isakatuparan. Ito ay may kinalaman sa huling habilin ni Senyora Isabela de la Torre. Tumawa si Carmen ng mapakla. Huling habilin, attorney, alam na nating lahat ang nilalaman noon. Ang lahat ay napunta sa aking kapatid na si Ricardo at ngayon ay kay Daniel. Ano pang pag-uusapan natin? Hindi ang testamentong alam ng lahat, Senyora Carmen. Sabi ni Attorney Santos habang maingat na inilalabas ang dokumentong galing sa kahon, kundi isang personal at hiwalay na testamento na ginawa ni Senyora Isabela bago siya pumanaw. Binasa ng abogado ang mga mahahalagang bahagi ng dokumento. Ang bawat salita ay tila isang dagok kay Carmen habang binabasa ang probisyon na nag-iiwan ng 25% ng personal na yaman ni Isabela sa nag-iisang anak ni Rosa Mercado. Ang kulay sa mukha ni Carmen ay unti-unting nawala. Nang matapos ang abogado, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Maya ay tulala. Ang mga salitang narinig niya ay tila mula sa ibang wika. Milyon-milyong piso mana mula sa ina ni Daniel, ang lahat ay tila isang panaginip na hindi ka panipaniwala. Biglang tumayo si Carmen, ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na kalabog. Hindi totoo iyan. Isa itong panloloko. Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis sa galit. Peke ang dokumentong yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Itinuro niya si Maya, ang kanyang daliri ay nanginginig. Ginayuman niya kayong lahat. Ginamit niya ang kanyang ulyanin na ina para lokohin tayo. Mula pa sa simula, isa na itong plano. Isa siyang manggagantso. Isang ahas na pumasok sa ating pamamahay. Ang dokumento ay legal at napatotohanan na, Senyora, mahinahong sabi ni Attorney Santos. Hindi ako naniniwala. Sigaw ni Carmen, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. Wala kang mapapatunayan. Mga sinungaling kayo. Sa gitna ng kanyang pagwawala, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Patricia. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. May dala siyang isang lumang kwaderno na balat ang takip. Patawarin ninyo ako sa panghihimasok, senyorito, sabi niya kay Daniel. Ngunit sa tingin ko ay ito na ang tamang panahon. Inilapag niya ang kwaderno sa mesa. Ito ang personal na tala-arawan ni Senyora Isabela. Ipinagkatiwala niya ito sa akin bago siya pumanaw
na may bilin na ilabas ko lamang kung may magtangkang questionin ang kanyang mga huling nais. Binuklat ni Patricia ang talaarawan sa isang pahinang may marka. Ang sulat kamay ni Isabela ay malinaw at elegante. "Kung maaari, senyorito," sabi niya kay Daniel. Kinuha ni Daniel ang talaarawan. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw habang binabasa niya ang mga huling salita ng kanyang ina. Ika-15 ng Mayo. "Ngayong araw, palihim kong tinapos ang aking huling testamento. Alam kong magagalit si Ricardo at lalo na si Carmen, ngunit hindi ko kayang iwanan ang mundong ito nang hindi natutupad ang aking pangako kay Rosa. Ang yaman ng mga De la Torre ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan, ngunit ang pagkakaibigan namin ni Rosa ang nagbigay sa akin ng lakas. Siya ang mas nakakakilala sa akin kaysa sa sarili kong pamilya. Ipinagkakatiwala ko sa kanya at sa kanyang magiging anak ang isang bahagi ng aking sarili. Ito ang aking huling pag-asa na sa pamamagitan nito, ang aming pagkakaibigan ay magpapatuloy kahit sa kabilang buhay." Pagkatapos basahin ni Daniel, ibinato niya ang talaarawan sa mesa sa mismong harapan ni Carmen. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang katotohanan ay nakasulat sa sariling dugo at tinta ng babaeng minsan niyang tinawag na hipag. Napaupo si Carmen sa kanyang silya, ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang galit, ang kanyang kasakiman, lahat ay gumuho sa isang iglap. Natalo siya hindi ng isang hamak na hardinero, kundi ng isang pangakong mas matibay pa sa kamatayan. Sa gitna ng katahimikan, isang boses na malalim at may awtoridad ang bumasag dito. "Ang iyong ina ay pumili ng tamang taong pagkakatiwalaan." Napalingon ang lahat. Nakatayo sa may pintuan si Don Ricardo, ang ama ni Daniel. Hindi nila namalayan ang kanyang pagdating. Nakasuot siya ng isang itim na business suit, ngunit ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Daniel dati: respeto. Tumingin si Don Ricardo hindi kay Daniel, kundi kay Maya. Isang mahabang tingin na puno ng pagsisisi at pag-unawa. "Ang pagkakaibigan nila ng iyong ina," sabi niya kay Maya, "ay isang bagay na hindi ko kailanman naintindihan. Ngayon ko lang nakikita." Humarap siya kay Daniel. "Gawin mo ang tama, anak. Sundin mo ang habilin ng iyong ina." Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na narinig ni Daniel ang pag-apruba mula sa kanyang ama. Isang maliit na sugat sa kanilang relasyon ang nagsimulang maghilom. Tumingin si Daniel kay Maya na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Mga luha hindi ng saya, kundi ng isang napakalalim na emosyon na hindi niya mapangalanan. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina, ito ang kabayaran. "Maya," sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong damdamin. "Hindi na ito Hacienda de la Torre. Ito ay tahanan mo na rin." Ang mga salitang iyon ang nagmarka ng isang bagong simula. Ang bagyo ay tapos na. At sa paghupa nito, isang bagong tanawin ang nabuksan, isang tanawin ng katotohanan, katarungan, at isang hinaharap na hindi na nila kailangang harapin ng mag-isa. Ang mga linggo na sumunod sa pagsisiwalat ay panahon ng malaking pagbabago sa Hacienda de la Torre. Ang balita tungkol sa mana ni Maya ay kumalat na parang apoy sa mga katulong nag-iiwan ng pinaghalong pagkamangha-paghanga at sa ilan inggit. Si Carmen, na hindi na makaharap sa kahihiyan, ay tahimik na nag-empake ng kanyang mga gamit at umalis. Walang naghatid sa kanya at walang luhang pumatak sa kanyang pag-alis. Ang kanyang pagkawala ay tila isang madilim na ulap na tuluyan nang lumisan, nagbibigay daan sa sikat ng araw
na muling pumasok sa hasyenda. Si Don Ricardo ay nanatili ng ilang araw. Sa mga araw na yon, sa unang pagkakataon, umupo siya kasama ni Daniel sa silid-aklatan, hindi para pag-usapan ng negosyo, kundi para tingnan ang mga lumang litrato ni Isabela. Sa mga tahimik na sandaling iyon, ang mag-ama ay nagsimulang muling buuin ang sirang tulay sa pagitan nila sa pamamagitan ng mga alaala ng babaeng pareho nilang minahal at sa kani-kanilang paraan, pinabayaan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Maya. Ang biglaang yaman ay hindi isang biyaya na agad niyang nayakap. Ito ay isang mabigat na responsibilidad, isang testamento sa habambuhay na sakripisyo ng kanyang ina. Sa tulong ni Daniel at Attorney Santos, natutunan niyang pamahalaan ang kanyang mga ari-arian. Ngunit ang puso niya ay nanatili sa lupa sa hardin. Ang una niyang ginawa ay hindi bumili ng mga mamahaling damit o alahas. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera para ayusin ang maliit na kapilya sa bayan at magtayo ng isang maliit na klinika para sa mga mahihirap mga bagay na alam niyang ikatutuwa ni Rosa. Hindi siya umalis sa hasyenda. Sa halip, hiniling niya kay Daniel na hayaan siyang manatili. Ang kanyang mga araw ay ginugol pa rin sa hardin, hindi na bilang isang hardinero na sumusunod sa utos, kundi bilang isang tagapag-alaga na may karapatan. Binuhos niya ang kanyang oras, pera at pagmamahal sa bawat sulok nito, lalo na sa rose garden at sa koleksyon ng mga orkidyas ni Isabela. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat ng nangyari, habang si Maya ay nag-aalis ng mga tuyong dahon sa paanan ng puno ng bougainvillea, naramdaman niyang may tumayo sa kanyang likuran. Naaalala ko pa noong kami ay mga bata. Sabi ng isang pamilyar na boses. Napalingon si Maya. Nakatayo doon si Daniel, hindi nakasuot ng kanyang karaniwang formal na damit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Aakyatin namin ng nanay ko ang punong ito. Sabi niya dito raw niya nakikita ang buong mundo. Ngumiti si Maya. Ang nanay ko naman po, kinukwentuhan ako tungkol sa isang kaibigan na may hardin na puno ng mga bulaklak na kumakanta raw kapag masaya sila. Umupo si Daniel sa damuhan sa tabi ni Maya. Matagal silang natahimik, pinapakinggan ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng dahon sa hangin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Puno na ito ng pag-unawa ng mga pinagsamahang sakit at ng isang namumuong pagmamahal na hindi na kailangan pang bigkasin. Maya, sabi ni Daniel, binali ang katahimikan. Noong una kang dumating dito, nakita kita bilang isang problema, isang abala. Ngayon, nakikita ko ang lahat ng mali sa akin. Tumingin siya sa mga mata ni Maya. Tinuruan mo akong muli kung paano mag-alaga. Tinuruan mo ako kung paano magpatawad, hindi lang ang iba, kundi pati na rin ang sarili ko. Binuhay mong muli ang hardin ng nanay ko, at kasabay nito, binuhay mo rin ang puso kong matagal nang natutulog. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Maya. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paghilom. Tumayo si Daniel at inilahad ang kanyang kamay kay Maya. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Dinala niya si Maya sa rose garden. Ang lugar na dati halos patay na ay isa na ngayong paraiso ng mga kulay at halimuyak. Daan-daang rosas, pula-puti, rosas dilaw ang sabay-sabay na namumukadkad. Isang testamento sa pag-aalaga ni Maya. Sa gitna ng hardin, kung saan nakatayo dati ang isang lumang fountain, mayroon na ngayong isang simpleng bangkong gawa sa marmol. At sa likod nito, 2 pangalan ang nakaukit, Isabela and Rosa. Para maalala natin sila, bulong ni Daniel. Hindi bilang isang mayaman at isang mahirap, kundi bilang 2 kaluluwang pinagbuklod ng pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, sa harap ng alaala ng kanilang mga ina, hinarap ni Daniel si Maya. Hinawakan niya ang parehong kamay nito. Ang mga kamay na dati magaspang sa pagtatrabaho ngayon ay hawak niya na parang isang kayamanan. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema.
Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. At hindi ko kayang punan ng puwang na iniwan ng iyong ina. Ngunit maipapangako ko ito na sa bawat araw didiligan ko ang pagmamahal na ito aalagaan at hindi hahayaang malanta. Hahayaan mo ba akong maging hardinero ng puso mo, Maya? Sa halip na sumagot, ngumiti si Maya sa gitna ng kanyang pagluha. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata, isang nangiting matagal nang nawala. Tumango siya. At doon sa gitna ng hardin na naging saksi sa kanilang mga luha, paghihirap at pag-asa, niyakap ni Daniel si Maya. Ito ay isang yakap na nagsasara sa isang kabanata ng sakit at nagbubukas ng isang bago, isang kabanatang isusulat nilang dalawa. Hindi nagtagal, ang Hacienda de la Torre ay muling nagbukas ng mga tarangkahan nito, hindi para sa mga sosyal na pagtitipon, kundi para sa publiko. Ginamit ni Maya ang kanyang yaman para gawin itong isang pundasyon, ang Rosa Isabela Foundation, isang lugar kung saan ang mga bata ay maaaring matuto tungkol sa kalikasan, isang lugar ng kapayapaan. Para sa mga matatanda, isang buhay na monumento sa dalawang babaeng nagpatunay na ang tunay na pagkakaibigan ay walang kinikilalang yaman o estado sa buhay. Isang taon ang lumipas sa parehong Rose Garden na ngayon ay mas masigla pa kaysa dati. Isang simpleng kasal ang naganap. Si Maya na nakasuot ng isang simpleng puting bestida at si Daniel na ang mga mata ay hindi na malamig, ay nag-isang dibdib sa harap ng kanilang mga pinakamalapit na kaibigan, si Patricia, si Attorney Santos, at ang nagbabalik loob na si Don Ricardo. Habang isinusuot ni Daniel ang singsing sa daliri ni Maya, isang kumpol ng mga kulay rosas na bulaklak ng bougainvillea ang dahan-dahang nahulog mula sa puno at lumapag sa kanilang paanan, tila isang pagbasbas mula sa itaas. Ang kwento nila ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng katatagan, ng di matitinag na pagmamahal ng isang anak at ng isang pangakong tinupad. At sa bawat bagong bulaklak na sumisibol sa hardin ang kanilang pag-ibig, ay patuloy na yumayabong isang pag-ibig na itinanim sa lupa ng kalungkutan, ngunit diniligan ng pag-asa at inaruga ng tadhana.